Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Lahat ng kabutihan ay handog sa mga anak niya. At ang bawat tumanggap at patuloy sa kanya ay nananahan, patuloy nilang tatamasahin yung kanyang kabutihan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa buhay ng tao, ang pagsilang ay binibigyang tanda ng pagdiriwang, paggunita sa pagsilang. At marami ang nagdiriwang para sa kanilang kaarawan. Naaalala ang pagsilang bilang taong naturingan. Kapag sila'y kinasal, may nagpapahalaga bilang mag-asawa sa bawat anibersaryo sa tuwing sasapit ang petsa ng kanilang pagiging mag-asawa, kung paano sila'y kinasal. Kapag may namatay ang kamatayan, mayroon ding nakakaalala, pinagdiriwang, may naghahanda pa sa iba. Paano naman kaya kapag isinilang ka sa Espiritu? Ilan kaya ang magsisikap na sa tuwin ay alalahanin at magmiting, manahang kanilang gunitain na hindi na nila malilimutan kailanman. Mga minamahal, marami ang pinagdiriwang ng tao sa lupa. Ngunit ang wika nga ng Ama, magala kayo't magbunyi, magpasalamat kayong ganap kapag naisilang kayong lubos sa Espiritu niya. Sapagkat siya una ang palatandaan na kung papaano kanya anak na binuhay, na marapat tumanggap sa kanyang Espiritu at nakapanahan sa iyong Espiritu na tunay kanyang anak. Sapagkat siya'y anak, ang tawag sa lahat ng kanyang mga anak sa lupa. Na kung wala ang Diyos Ama, walang mabubuhay. Na kundi sa pamamagitan ng Espiritu niya, walang buhay. At sa patnubay ng kanyang Espiritu, sa pangalang Hesukristo, walang magiging kaligtasan kung hindi ibinaba at nagkatawang tao ang anak na isinugo sa lupa. Sa makatwid mga minamahal, maraming palatandaan ng Ama para mapakilala niyang buhay siya at nagmamahal sa mga anak niya. Ngunit ano kayang palatandaan ang minimithi ng tao na patuloy gunitain kung papaano sila'y mahal ng Ama? Magkapera ka lang, nagkapera ka lang, nagkaroon ka ng kayamanan, nagkaroon ka ng bagay, o ang masigla ka lang ang katawan? Hindi. Kahit anong pinagdaraanan mo, hirap, ginhawa, lungkot, galak, sakit, kalusugan, alalahanin mo, anak ka ng Ama. Sapagkat bilang anak niya, kaya't may binibigay siya na mga pangitain at patutuong kaganapan sa buhay ng tao upang may magawa siya sa hirap mo upang guminhawa ka, sa kadiliman mo upang tanglawan ka, sa panghihina mo upang palakasin ka, sa kamatayan mo bilang lupang katawan para muling buhayin ka at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya lahat ng ito'y dapat gunitain at alalahanin ng tao na kung hindi sa Ama, walang tutupad, gaganap sa mabuting layunin. At kung di sa mga anak niya, hindi na siya magpapakita ng hiwaga at himala. Sapagkat sa hayop, hindi niya kailangan pakita pa yung himala at hiwaga niya dahil hayop sila. Walang pang-intindi, walang pang-unawa, walang makagagalak. Sapagkat hayop sila, wala silang alam sa himala, wala silang alam sa hiwaga. Subalit ikaw, tao ka, kayo mga tao, alam na alam niyong kundi sa Ama, walang hiwaga at himala. Kaya't kung may nagaganap sa buhay niyong mahimala na naganap, na napatotohanang Diyos ang may buhay sa buhay niyo,
dapat yun ang laging gunitain, alalahanin, upang patuloy na madama at makilalang lubos pa yaong Ama. Kapag nakadama kayo ng hiwaga sa buhay nyo at napatutuhanan ng Ama ang pagtupad niyang kahiwagaan sa buhay nyo, dapat yun ang laging alalahanin nyo. Huwag ang problema nyo, huwag ang nagaganap sa buhay nyo, sapagkat ang problema ay nilulutas niya. At ang bawat dinadala nyo'y kasama siyang nagdadala. Sa makatwid, hindi kayo nag-iisa. Wika nga niya, ako'y kasama ni Numan sa lupa. Sapagkat ako ay ako nga, wika nga niya. Alpha at Omega, mula sa simula at hanggang wakas ng tao sa lupa. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Napakahiwaga ng Ama, napakadakila niya. Kaya mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Herbeo. Kaya't gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, pag maging matigas ang inyong ulo, tulad noong naghimagsik kayo at subukin siya sa ilang. Dooy tinukso ako at sinubok ng inyong mga magulang, sabi ng Diyos. Gayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't kinapuutan ko ang lahing iyon. At sinabi ko, lagi silang nagpapakaligaw. Hindi na nila natutunan ang aking mga daan. Kaya't sa galit ko'y aking isinumpang, hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo sa araw-araw habang may panahon pa, upang ang sinuman sa inyo'y di madaya at maging alipin ng kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Ito nga ang sinasabi sa kasulatan, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, gaya ng inyong ginawa noong naghimagsik kayo sa Diyos. Sino ang naghimagsik sa Diyos, bagamat narinig ang Kanyang tinig? Hindi ba ang lahat ng inilabas ni Moises sa Ehipto? At kanino naggalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba sa mga nagkasala at namatay sa ilang? At sino ang tinutukoy niya ng Kanyang isumpa? Hindi ba hindi na sila makakapasok at makapamamahinga sa piling ko? Hindi ba ang mga suwail? Kaya't alam nating hindi sila makapapasok sa lupang pangako dahil alam nating hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan nila ng pananalig sa Diyos. Nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo makapapasok at makapamamahinga sa piling niya. Ngunit mag-ingat kayo, baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Maliwanag ang katotohanan. Kung taglay mo ang Espiritong Banal, ang wika'y isto lamang. Ama, hindi na ako magsisipi ng marapat basahin. Hindi na kailangang mayroong basahing sipiin pa. Ngunit kung anong kalooban mo, na basahin mo sa kanila sa oras at gabing ito, ikaw ang maghari at manguna. Ipakita mo. At yaon ang katotohanan. Huwag nang tumulad sa mga ninunong naging suwail, mga sutil,
upang ang naganap sa kanila na kaparusahan at pangakong hindi sila makaaapak sa lupang pangako, hindi sila makaparoroon sa kaharian ng Ama. Natupad ang hindi sila nakapasok sa lupang pangako, ang hindi sila nakatahan sa lupang pangako, na kay ganda at kay inam ng pangako ng Ama. Moises, hanguin mo ang mga Israelita. Dalhin mo sila sa lupang pangako, doon ay masaganang masagana. Mag-aani sila ng hindi nila tinanim, makikinabang sila ng hindi nila pinagpagalan. At siyaon nga ang Ama, na tunay na kung susundin mo ang kalooban at kagustuhan niya, napapamahagi niya ang nais niyang ibahagi sa mga anak niya, at naibabahagi niya na ito na hindi man lamang nagsumakit, nagsikap, ang uloob ay nasaktan, nahirapan. Sapagkat kay gaan niyang naibibigay ang lahat ng kaparaanan kapag ginusto niya, napadadaloy niya ang lahat ng nais niyang padaluyin. Kaya, huwag pahirapan ang isip, kundi tumugon sa panawagan, sumunod sa kalooban ng Ama, tupdin ang layo niya, ang nasa niyang maging kaisa, at ituturo niyang lahat ng pamamaraan sa buhay. Kaya walang hirap ng isip, walang litong isip, walang gulong isip, walang kaguluhan ng damdamin, kundi kapanatagan, sapagkat ang bawat araw, ang layo niya'y makapamuhay ng matiwasay, payapa at marangal, yaong kanyang mga anak. Sapagkat siya'y masagana, saganang-sagana, siksik-liglig at umaapaw sa ibabaw ng lupa. Kaya't kung mga nakakakita kayo ng may katusuhan, mapanlamang, mandaraya, at palalo, gahaman, huwag kayong mainggit. Kung ano ang nagtatamasa nila, tinatamasa, sapagkat mas mapalad kayong wala ng katulad ng sa kanila, ngunit sa Ama kayo maasa at matibay ang loob niyong sa Kanya kayo nagtitiwala. Na ang bagay na kakamtin nyo at makakamtan nyo, siya ang magbibigay ng pagpapala. Lamang sundin mo ang Kanyang aral, tupdin mo ang Kanyang salita, isabuhay mong ganap at pakikita niya siya'y mahiwaga at mahimala, tulad ng ginawa sa iyo. Maliwanag ang katotohanan, sapagkat kung pagal na pagalang yung katawan, pati isip, ano nga ba sasapitin mo? Pagal na katawan, pagal na isip, pagal na damdamin, susuko iyan. Kaya't inyong pagnilayan, utak man ninyong umaandar na hambing sa makinang nagpapandar sa buong bahagi ng katawan nyo mula ulong gantalampakan, kapag napagal yan, tutugon. Kaya may mga pumutok ang ugat. Wala nang silbiyang talino, na walang silbiyang yaman. Anong kabuluhan ng nakamtan mo? Subalit, kung ayon sa Ama ang ginagawa mo, kung ang kalooban niya ang tinutupad mo, ang isip mo'y pinapayapa niya, ang damdamin mo'y pinapatag niya, kalooban mo'y nagagalak, at nasisiyahan ka sa bawat araw sapagkat alam mo, may bukas pa. Magaan mong kinakamta ng maghapon, napaparte mo ang bawat maghapon mo, kaakibat mo'y siya, kasama mo'y siya, tinuturo niyang paraan, kaya lahat ng mga oras mo'y di nasasayang, at di napapagalang utak mo sa kakaisip, di napapagalang puso mo sa kakahinanakit, sapagkat may galak ka sa loob ng iyong kalooban. Mga minamahal, kung mababatid lamang ang sikreto at katotohanan ng Ama, ay hindi kailanman magdurusa ang tao. Lamang ang taong may gustong magdusa. Isip dito, isip doon, kuha niyan, kuha noon, gusto'y kamkamin, lahat ay kanya. Ngunit ang wika ng Ama, makiisa ka anak ko, sapagkat kung ang akin ay akin na nga, di ko sinabing akin yan, wag kong ibibigay sa'yo. Akin yan, hindi mo yan makukuha, kundi ang wika ko, lahat ng akin ay sa inyo, sapagkat lahat kayo'y anak ko. Kaya't mayroon kayong katwiran na mahalin siya at tanggapin, kaya't mayroon siyang dahilan para sambahin nyo at kilalanin. Kaya't kung kikilalanin nyo lamang, makakamtan nyo ang may karapatang kayong
anak niya. Sa lahat ng sandali, sa kanyang paglingap, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang paggabay, sa kanyang liwanag, sa kanyang mga biyaya at pagpapala. Kaya sino ka at sino siya para sabihin mong ako'y gutom? Hindi ka anak ng Ama kapag nagutom ka. Sino ka at sino siya para sabihin mong mahirap mabuhay? Ano ka at bakit naganap yan? Tao ka, bakit wala ka bang Ama? Kaya kung siyang nasa isip at damdamin mo, walang mahirap. Kontento't kampante ka, may kasiyahan ka, sa kontit karampot, sa marami at malago. Sapagkat pantay lamang sa iyo, ang pananaw mo sa mundo'y iisa lamang ang buhay mo, iisa lamang isusuko mo, at kapag sinuko mong lubos ito, ibibigay niya marapat sa iyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't ang wika, kung masusumpungan nyo lamang ang tunay na katwiran ko, mga dahilan nyo bilang tao'y isusuko nyo na ito at aapuhapin nyo sa damdamin nyo'y kalooban ko nang matupad ang pag-ibig ko'y madama nyong totoo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Doon, sa hindi mo namamalayan, ang nakatago ay nailalabas niya, at ang nakabaon ay nahuhukay niya, at ang nasa malalim ay napapaibabaw niya, at ang nasa malayo'y malalapit niya, at ang kaharap mo'y maitatago niya. Gayon ang Ama, kaya't kung siya, ang wikangan, ako'y ako. Tanggapin ninyo, maging marapat kayo. Sa buhay nyo'y magiging lubos. Kung sino ako, at kayo'y sa akin, magiging galak ang bawat bahagi ko. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, hindi sinabing huwag kayong maghanap buhay. Ang sinabi, huwag kayong magpakamatay sa hanap buhay. Hindi sinabing huwag kayong magpakayaman, kundi sinabi huwag kayong gahaman. Hindi sinabing huwag kayong magpakabusog, kundi ang sinabi huwag kayong magpakabundat. Hindi sinabing kayo'y mawalan, kundi ang sinabi kayo'y magkaroon. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Tao mang nalulumod kapag nasa malalim na at di maiangat, bubulusok ng pailalim at ito'y mawawala na. Ganyan din ang taong nalulumod sa kanyang kapangyarihan, nalulumod sa kanyang kakayahan, nalulumod sa kanyang talino, nalulumod sa kanyang taglay, sapagkat akala niya'y kanya ng lahat. Ngunit di naisip, may Diyos na nakamasid. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't kamukat-mukat mo, hambing sa paraon. Akala niya'y magmamalabis siya at patuloy na lamang niyang aalipinin ng mga Israelita upang gamitin sa lalo pang pagpapayaman. Subalit nang kumilos ang Ama, lahat ng sumunod sa Kanya na iligtas sa gutom sila. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kaya't kung batid nyo lamang ang puno at ugat ng kabutihan, hahanapin yung tuwiran at magmimithi kayong maging sanga at nang kayo'y makapamunga. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Awitin mo nga, mahal ko, ang kataga, maestro, sa isip lamang. May bulong, tingin
ikaw, dinggin mo at ubos na ang oras mo. Oras na magpasya kung saan ka pupunta. Oras na mag-iba ka ng landas. Katotohanan lamang mga mahal, oras na kayo ay magbulay, magnilay kayo sa inyong buhay. Huwag sa isip manahan ng katwiran, kung saan ang dilim. Huwag kayong makapanahan, kung saan ang liwanag, doon kayo tumahangganap. Oras na mga minamahal, ang pagsuko sama ay ilaan. Tama na mga pangangatwiran, bilang tao'y isuko ng ganap sa Ama na may tulong ng buhay niyong mga natamo. Iaalay niyang ganap, payapa niyong kaisipan. Halina kayo mga minamahal, magnilay kayo at magbulay. Sa puso nyo'y ganap niyong tanggapin yaong Ama na sa inyo ay bumuhay. Sa isip nyo'y laging tandaan, siya ang sa inyo ay nagbigay ng buhay niyong mga taglay. Kaya't sa kanya nyo ilagak na ganap. Tama na, oh mga mahal, baluktot na mga isipan. Tama na, mga minamahal, sa damdamin itugot ng ganap. Ang hinanakit, pagdaramdam, pagkainggit, pagsaselos, matampuhin ninyong damdamin, ilagak na ninyong ganap. Sa Ama'y ganap isuko na, upang puso ninyo'y panahanan ng kanyang damdamin na tuwirang may kabutihan. Sulong, tama na, tugot na, mga anak na minamahal. Pakinggan mo, anak niya, panawagan sa iyo. Sulong, kung daan di tiyak at ang ulo'y laging ligaw, damhin mo ang landas ng puso mo. katotohanan lamang mga mahal, kung dadanghin iyong pagmamahal na sa inyo'y dulot sa buong buhay. Kailan may di kayo maninimdim. Tama na mga minamahal, huwag niyong pasakitan ang isipang taglay. Tama na mga
Ama ng manahan. Tama na, mga minamahal, baluktot na inyong katwiran. Tuwid na landasit aking tuwiran, mabubuo kayong ganap sama. Madaramdaman ninyong ganap, pag-ibig na sa inyo'y dulot, di mamamatay magpakailanman. Habang kayo ay may buhay, siya ang sa inyo ay nagbigay ng buhay na inyong taglay. Tama na, tugot na, puso ninyo'y isuko na. Sa gayon kayong lahat, mapapanahanan niyang ganap. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya, hindi naman pwedeng sabihin, "Oy, matanda ka na, dalawa na ang kulay ng buhok mo." Ay, ganyan ka pa, sapagkat kahit bata, mayroon dalawang kulay ng buhok. Di baga? Kundi ang dapat sabihin, bata at matanda, lalaki at babae, tama na, tugot na, sama na, makiisa, wag na sa sariling kagustuhan, damdamin, kalooban. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Dakila ba siya? Kaya nga, wag nang tularan ang kasuwailan ng mga ninunong nangamatay sa panahon ni Moises nang dahil sa nagtalusira, hindi naniwala. Sinubukan lang sa pagkain, nasubukan naman. Sinubukan lang sa inumin, nasubukan naman. Sinubukan lang naman kung maghihirapan, ay tama ng pagtiwalaan ng Ama. Hindi pa rin sila nakapaniwala sapagkat suko sila. Mas ginusto pa nila yung sisihin si Moises. Anong sabi? Mabuti pang di mo na kami inalis sa Ehipto. Doon kumakain kami ng karne. Dito kahit ginugutom mo kami. Yan ang taong maninisi. Kapag sinabing magbago ka, magbalik loob ka sa Panginoon, di kanya pababayaan. Nang nagbabalik loob at siya ay nagbabago, nang siya ay pinababayaan sa palagay niya, ba't kala ko ba kapag nagbalik loob ako sa Panginoon, hindi na ako pababayaan? Ba't hindi ako magkapera? Ba't nagkasakit ako? Bakit ganon? Hindi ko makasundo yung kapwa ko. Yan ba ang sinasabing ganap na pagsisisit, pagbabalik loob? Sa gayon lamang nakikita ng Ama, ikay maninisi na ang tunay na nagbabalik loob at ang tunay na sumuko. Ang mga pinagdaraanan, binabata hanggang makita kung papaano ibigay ng Ama ang pangako niya. At siya ang pawang katotohanan. Kaya't ginawang isang halimbawa ang Kristong tagapagligtas at sinugo sa lupa, tinandaan ng mga anak ng Amang totoo at nakiisa ang pagbabata, ang pagsuko ng tapat at pagiging totoo, ang pakikisa at ang pagmamahal. Subalit sa mga hindi sila nakiisa sapagkat ginawa pang masama, ginawa pang demonyo, ginawa pang Beelzebul na tinawag nilang prinsipe ng mga demonyo, ang Kristo. Gayon din sa panahon ng Espiritu. Kala ko ba kang totoo yung gawain na yan? Ba't nagkakaganyan ang buhay mo? Paapo-apo ka kasi, kaya wala kang pera. Pati si Apo, kawawa naman, yung nagsalita na yon. Hindi niya alam. Di bali sana, sinabi niya, pakunching-kunching ka kasi. Hindi siya mapaparusahan. Paapo-apo ka Kaya sabi nga ng Ama,
Kawawa ka naman anak, hanggang saan ang pera mo? Baka mamaya'y nandun pa lang sa dulo ng daliri mo, bumagsak na, nalaglag, wala nang pumasok sa palad. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Buhay bang ama? Sapagkat maari mong husgahan, hatulan ang demonyo at kapwa mo tao, demonyo. Subalit ang Espiritu Santo, di mo makikita at nakikita, kaya huwag kang humatol. Paapo-apo ka kasi eka. Ano ekang mapapala mo dyan? Kaya nga, wala palang napapala. Kaya nakakatikim kami ng nilaga. Buhay ba ang ama? Sapagkat ang ama ang tagaluto ng aming damdamin, sabi ng tapat at totoo. Niluluto niya ang damdamin, dinadarang niya sa apoy, hinahambing niya sa ginto, upang dalisayin at kuminang sa takdang araw, masisilaw ka. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Hindi lang ang nakakasilaw ay ang gintong kumikinang, may sakit ka sa atay, naninilaw. Ang dapat makasilaw at dapat mabanaag ang liwanag na hindi mamamatay kailanman. Mga mahal, kahirap ng mga taong nagpapakatotoo na mga tinatamasa ay di nila batid kung papaano tawirin para lamang magbata. Kaya sinong kakampi nila? Kaya tao, kahabag-habag kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay bang ama? Tama na, tama na, tugot na, tugot na. Yan ang tao. Kapag sarili mong tinig, maaring mawala sa'yo. Ngunit kapag tinig ng ama, buong buhay mo, pakinggan mo lang, maririnig mo, sapagkat hindi siya nawawala ng tinig kanino man. Lagi siyang handang magbigay ng kanyang aral, lagi siyang handang magbigay ng kanyang salita, lagi siyang pumupukaw sa damdamin ng kanyang mga anak. Kaya kung ikaw ay anak niyang naantig ang kalooban, halina at damhin mo siya, babaguhin niya puso mong bato, palalambutin niya. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Ang puso mong puro tinik, bubunutin niya nang maghilom ang sugat at mawala ang sakit at di ka na umaaruray sa hapdit kirot na dulot sa iyong loob. Buhay bang ama? Kaya tama na, tugot na, masdan nyo na lamang ang mabuting ginagawa ng ama nang makatulad kayo sa mabuting layunin niya. Subalit kung patuloy pakikinggan at mamasdan ng salita at gawa ng kapwa, mabubulid ka rin tulad nila. Sapagkat, ano bagang tunay na halimbawa? Ang isang masama o ang mabuti pawa? Ang gawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat, silent night, sabi ng tao. Oh, holy night, sa katahimikan ng gabi, na ang inaalala mo ay ang pagsilang ng tagapagligtas mo. Gunitain mo, may kasama ka, di ka nag-iisa taong anak ng Ama. Kaya't sabihin mo, halina, Espiritu Santo, samahan mo ako, itawid mo ko sa paglalakbay ko sa buhay na ito, at masadyaran kong ganap, mahulagpusan ang buhay na aking tinataha. Sa gayon, sa hindi nyo namamalayan, bawat araw nyo'y kagalakan. Kaya't halina, magnilay
at magbulay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O come all ye people, kung di mo alam ang mga lyrics, wala ka masambit na letra, tinig mo'y naririnig. Kung magandang himig, nakatutuwa rin pakinggan. Subalit kahit ang mga letra may buhay at maganda, kung wala ka may sa buhay, parang patay ang iyong pandama. Hukam halina Ama, puso ko'y kuhanin mo, wag nang mawalay ka sa aking buhay. Ikaw na ang siyang tunay na sa aking magpadama. Purihin ka, purihin ka, purihin ka aking Ama. Halina, halina, ako'y tulungan mo, Tuwina. Abay ka, ba't bumaluktot na, napunta na sa ibang tono? Yan ang katotohanan. Ano man ang pasimula nyo, maaring dugtungan ng Ama ng iba pa. Kaya't kung sinimulan nyo'y mabuti, patuloy niyang pabubutihin at higit pang mabuti, yamang mabuti ang simulain. Subalit, kung masama naman ang simula, maaring magbago. Pabubutihin niya, pagagandahin pa. Sa tuwinang si Ama, siyang iyong kasama. Kaya't alalahanin mo, anak kanyang tuwina, na binabata, na hinihintay. Nasa tuwina ay ginagabay at pinapatubayan, at di sa kanya ay winawalay. Halina kayo, masdan yung tuwiran, yaong mga alay na gawa niyang kay Ina, upang wag maging tapat, yaong sa'yo'y nakamtan, buhay mo'y gawin mong makabuluhan. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Isip at damdamin, kayang pihitin ng Ama't baguhin. Tulad ng kanyang hangin na napapaikot man din, kung saan niya nasang pabugsuin at palakasin. Kaya kayo'y halina, mahihinang anak niya, humingi kayo ng lakas, kayo'y palalakasin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari, o putol kayo, sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Parang mali ang tono, no? Parang hindi nakuha, no? Alam kong may magagawa ang Ama na halata rin. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal.
tanggapin. Ganyan lamang hambing sa awitin at tumutugtog bilang tagasunod sa umaawit. Ang marunong, nakikita yon, naririnig, naunawaan. Yung walang alam, baliwala lamang. Kaya nga, kung kayo ay nasa katotohanan, ipababatid ang dapat niyong malaman, sapagkat ang amang nasa karunungan ng taglay ay walang kakupas-kupas kailanman siyang magtuturo ng marapat kanino man. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Pasko na, sinta ko, halina't damhin niyo pag-ibig ng Kristo, kung bakit narito sa buhay niyo'y may nasang baguhin. Sa isip at damdamin niyong katauhan, layon tuwin ay maging marapat kailanman, upang kayo'y sa tuwin ay masyahan. Halina kayo, kayo'y magnilay at magbulay. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Dakilang Ama, lagi niyong tatandaan, dakilang walang kapantay ang Ama. Kaya nga, pagnilayan ninyo, nagsugo ang Ama ng tagapag-alay at tagapaghandog niya ng mga bulaklak na may amoy na mabango sila. Yaoy ilang-ilang at sampagita. Kaya't ibig sabihin lamang niyan, anak, halika, sumampa ka sa aking trono ng kaharian na kataas-taasan at ilang-ilang ililihis kita sa lahat ng kapahamakan. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya ilang-ilangan mo yan. Mag-ilag-ilag ka sa di nararapat nang makita mo kung paano kita isasampang ganap sa aking paghahari. Buhay bang Ama? Pababanguhin ko ang buhay mo kahit unay mabaho. Aayusin ko kahit nang unay magulo at may gusot. Aayusin ko sapagkat kita'y isasadyad sa makipot. Nang makita mo ang maluwang at ikay maginhawahang ganap. O tao, saan uuguting salita ito ng kapwa nyo? Kaya't kung may pandinig kayo, panaligan, pagtiwalaan, at angkinin niyong tuwiran, magsabuhay, tumanggap, at makinabang kayong ganap. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Ganito po yun, Mga kapatirang Divine Mercy, lagi niyong tatandaan, malay nyo, dumatalang takda na sa bawat gampanin, sa bawat pagtitipo natin ay hindi lang kayo, dumatalang takdang hindi na makayang kayo ay akupahan sa pagal na tungo doon, misyon diyan, misyon doon. Asahan nyo na lamang ang patnubay at gabay ng Ama, ang bendisyon niya, lalo kayong magagalak, lalo kayong masisiyan, kaysa pag-uwi nyo, wala. Ngunit kung tinanggap nyo ang Ama, sinaisip nyo siya, tagus sa buong kalamnan nyo, may kaliwan, may galak na, may lakas pa ang katawan nyo. Subalit, pwede rin naman manakanaka kung may oras pa. Kapag
Nakikita nyo, parang walang gana si Apo. Oo nga naman, siguro kay panayang misyon. Ay, tayo na. Mababait tayo. Mababait